Book of John. John chapter number 1. John chapter number 1. Okay, at ang ating pong pag-usapan ngayong umaga is the conclusion of this section. Okay? Conclusion ng section dito sa chapter 1. Pagdating mo kasi ng verse number 19, next section na siya. But believe it or not, ito pong message natin this morning ay pangwalo na. At nasa verse 18 pa lang tayo ng chapter 1. Amen. Okay? So, mahaba-haba ito, no? But John chapter 1 verse number 18, ito lamang po yung ating text this morning. John chapter 1 verse number 18. Nandiyan na po tayo? Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Let us pray. Lord, salamat. Salamat po sa mga kapatiran. Salamat sa mga kaluluwang dinako niyo sa lugar na ito. Salamat sa pagkakataon na may pangaral niyo salita. O Diyos, kahabagan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng unawa, galing po sa iyong salita, busugin niyo po kami ng inyo pong mga salita. Matutunan po namin ano po ang inyong kalooban. At nawa o Diyos, kayo pong magpatuloy, magpakita sa amin kung gaano kasupisyente, kung gaano po kasapat si Kristo. Hindi lamang po sa kaligtasan, bagkus po ay sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Pakita niyo po ang kanya pong kakompletohan sa amin. At gamitin niyo po ako, O Diyos, gamitin niyo po ang munting lingkod na ito. Di po ako karapat-dapat, kayo lamang po. Salamat sa opportunity to preach your word. Be to you all the glory and praise. Christ name we pray. Amen. And amen. Tayo po ay makakaupo. Let me entitle this message, John chapter 1 verse 18. He hath declared Him. He hath declared Him. Kung mapapansin niyo po mga kapatid sa verse number 18, doon po natin may kita yung statement na yan sa dulo. Nasabi ng talata, He hath declared Him. Now, tayo po yung mapag-uusapan na tatlong bagay lang ngayong umaga na sa sentro kung bakit siya ay dineklara niya ang Diyos o ang Ama. The Son declaring the Father. Okay? The Son declaring the Father. So una, wag na po natin patagalin mga kapatid. Bakit kailangang ideklara ng anak ang Ama? Okay? What is the reason why the Son needs to declare the Father? Because mga kapatid, meron tayong tinatawag na limitasyon ng tao. Man has a limitation. At ano po yung limitasyon na ito? Sabi ng talata in verse number 18, no man hath seen God at any time. Kung meron po tayong limitasyon, mga kaibigan, mga kapatid, that is, wala pang sino man sa atin ang nakakita pa sa Diyos. Walang tao ang nakakita pa sa Diyos from the beginning. And even John himself, si John the Apostle ang sumulat ng talata. At ang sabi niya, no man hath seen God at any time. Sigurado po na ang pagkasulat ng Book of John ay after the resurrection of Christ. Hindi lang natin ma-pinpoint yung exact time kung kailan sinulat yung Book of John. Pero after po ito na si Kristo ay bumangon na mula sa mga patay. So this is around, mga kapatid, this is around the year, kung may mga AD, nasa around year 33 pa onwards. Tayo po ay nasa taon ng 2026. Tama po ba? And still, this is true. No man hath seen God at any time. Now, in 1 Kings, preacher, paano yung mga sa Old Testament? Di ba may mga nakakita na sa Diyos? Okay? 1 Kings chapter 8. 1 Kings chapter 8. How about those who have seen God in the Old Testament? Does those disqualify
yung sinasabi ni John na wala pa nakakita sa Diyos sa kahit na anong panahon? 1 Kings chapter 8, verse number 12. Then spake Solomon, the Lord said that he would dwell in the thick darkness. Ang Panginoon ang nagsasabi na siya ay titira, na siya ay mananahan. He would dwell saan? In the thick darkness. Isa pa, Psalm chapter 72. Psalm chapter 72. Book of Psalm chapter 72. Psalm 72 verse number Psalm 97, sorry po. Nagdoble ng mata natin, no? Psalm 97 verse 2. Yan. Psalm 97 verse 2. Clouds and darkness are round about him. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. So dito po makikita natin from those two passages na tinignan po natin na ang Diyos ay makikita mo siya na nakabalot sa kadiliman. Okay? He dwelleth in those thick darkness. At nabigyan tayo niya nabigyan po tayo niya ng glimpse when God bumaba siya sa Mount Sinai for the nation of Israel. Okay? Now, Exodus chapter 34. Exodus chapter 34. Dito po makikita natin kung papaanong si Moses. Tignan niyo po yung epekto ng pakikipag-usap ni Moses sa Diyos. Okay, remember, it is Moses that the law was given. Tama? Pinag-aralan natin last week. The law was given by Moses. Okay? But grace and truth came by Jesus Christ. Now, Exodus chapter 34, verse 33. Exodus 34, 33. Until Moses had done speaking with them, he put a veil on his face. Nasundan niyo po? But when Moses went in before the Lord to speak with him, he took the veil off. So ito daw ginagawa ni Moses ha. Pag nakikipag-usap si Moses sa Diyos, hinuhubad niya yung veil niya. Meron kasi siyang veil eh. Meron siyang parang binabalot sa mukha niya. Okay. Pero kapag nakipag-usap siya sa mga tao, nilalagay niya yon. Bakit? And he came out and spake unto the children of Israel that which he was commanded. Verse 35. And the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses' face shone. And Moses put the veil upon his face again until he went in to speak with him. Mga kapatid, when Moses speaks with God, nakikipag-usap siya sa Diyos, harapan, nakikipag-usap si Moises sa Diyos, hindi niya alam yung glory ng Diyos na papasa na sa kanya. At kapag siya ay nakipag-usap sa bansang Israel, kailangan niya pang takpan. Bakit? Nagliliwanag ang kanyang mukha. That glory of God is transferred from God to Moses. Okay? Pero ito po, kahit si Moses, hindi niya pa nakita yung mukha ng Diyos. Preacher, paano yung kausap niya? Tignan niyo po, Exodus 33, isang chapter pabalik. Exodus chapter 33. Even Moses himself is not given the chance, is not given the opportunity na kausapin at makita ang mukha ng Diyos. Okay? Exodus chapter 33, ngayon in verse 18. Exodus 33:18. And he said, I beseech thee. Si Moses ang nagsasabi, nakikiusap ako sa iyo. Ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Show me thy glory. Yun yung request ni Moses. Okay? Si Moses yung nagsasalita. That is his request. He is requesting that God ipakita niya ang kanyang kaluwalhatian. Kaya nasusundan niyo po yung request ni Moses. That is his request. Lord, pakita mo sa akin yung kaluwalhatian mo. Verse 19. And he said, ang sabi ng Diyos sa kanya, I will make all my goodness pass before thee. And I will proclaim the name of the Lord before thee. And will be gracious to whom I will be gracious. And will show mercy on whom I will show mercy. And he said, listen,
Thou canst not see my face. Hindi mo pwedeng makita ang aking mukha. For there shall no man see me and live. Walang tao nang makakakita sa akin ang mabubuhay. Doon po natin nakuha, mga kapatid, mga kaibigan, yung ideya na wala pang pag tumingin ka sa Diyos, patay ka. Bakit? May kasalanan pa tayo eh. There is still sin in man. At kapag ang makasalanang tao humarap sa isang banal na Diyos, naalala niyo si Lot? Kung papaano nung time na niligtas sila ng Diyos from Sodom and Gomorrah at pinapaalis na sila doon ng anghel at yung asawa ni Lot, ano nangyari? Tumingin pabalik. At tumingin siya pabalik, siya ay naging pillar of salt. Imagine, immediately, naging asin siya. Yung asawa ni Lot. How much more kapag tumingin ka sa Diyos? Ano sabi ng Diyos kay Moses? Thou cannot see my face. Hindi mo pwedeng makita ang aking mukha sapagat walang tao ang makikita ako at mabubuhay. Verse number 21. And the Lord said, Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock. And it shall come to pass, while my glory passeth by, that I will put thee in a cleft of the rock, and will cover thee with my hand, while I pass by. So merong chance si Moses na makita, pero tatakpan siya ng Diyos. And I will take away mine hand, and thou shalt see. Ano lang papakita ng Diyos sa kanya? My back parts. Yung likuran lang. But my face shall not be seen. Okay? Nakuha niyo po? That is why, mga kapatid, yung statement ni John, sa John chapter 1, verse number 18, which is our text, is still true. No man hath seen God at any time. Yung nakita nila, yung Diyos bumaba, hindi naman nila nakita yung mukha ng Diyos. Alam lang nila ang Diyos yun. Pero yung hubad na Diyos, ibig sabihin lang ng hubad, mga kapatid, walang tinatago, hindi nakatago sa thick darkness. No man hath seen God at any time. Even Moses, the entrusted of God by the law, binigay ng Diyos kay Moses yung batas, pero si Moses mismo ay hindi nabigyan ng pagkakataon matingnan ng Diyos sa mukha nung siya ay tao lamang. Okay, nakakasunod po tayo, mga kapatid? Alright. Now, merong statement sa Genesis 32 na nagsasabi na nakita niya daw yung Diyos. Okay, Genesis chapter 32. Now, this is referring to Jacob. Genesis chapter 32, verse 24. Genesis 32, verse number 24. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. So, naiwanan si Jacob dun sa isang lugar at merong nakipag-wrestling sa kanya na isang tao hanggang sa takip silim. Takip silim ba? Tama? Takip silim po ba? Gabi, umaga? Gabi yun, no? Ha? Hapon yun. Ano po yung bago sumikat yung araw? Yun, bukang liwayway. So, hanggang magbukang liwayway, nakipag-wrestling sa kanya. Nakipagbuno sa kanya. Verse number 25. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh. So yung man na yan na nakipag-wrestling, nakipagbuno kay Jacob, hinawakan yung hollow ng thigh ni Jacob. Meron siyang tinouch dyan. At nung tinouch niya yan, mga kapatid, simula nung time na yon, ika-ika na si Jacob. Paglakad niya, na siya, ganyan, limp na siya. Bakit? Kasi parang may dinislocate yung man na yon. So, when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint. Nakuha niyo po? Merong nawala sa joint. Merong natanggal. Ang lakas ng tao na yun. Tama, bro? Sipin mo, hinawakan ka, ginrip ka na ganun, tapos ginanon. Tapos talagang wala na. Yung buto mo, kung ganito yan nakadugtong, nakaganon na. Oh. So, sabi niya, and he wrestled with him. Verse 26, and he said,
kahit ginano na siya, kahit dinislocate na yung joint niya, mga kapatid, di pa rin bumibitaw si Jacob. Hindi pa rin siya bumibitaw. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. So, hindi ka pwedeng umalis hanggat di mo ko pinagpapala, sabi ni Jacob. And he said unto him, anong pangalan mo? Okay? Tinanong niya yung pangalan ni Jacob. Sabi niya, Jacob. Ang sabi niya, thy name. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. Dito yung time na pinangalanan siya ng Israel ng Diyos. Dito pinalitan yung pangalan niya. Mga kapatid, sa Bible, when we study the name of Jacob, yung pangalan niya na yon ay tumutukoy sa kanya in the flesh. But in the spirit, Israel. Okay? Kaya nga, kapag sinasabi, Abraham, Isaac, minsan nilalagpasan na, and Israel. Okay? Kasi pangalan din yun ni Jacob, na binigay sa kanya nung tao na nakipagbuno sa kanya at dinislocate yung joint niya. So, sabi niya, pinangalanan siya, because for us a prince, verse 28, hast thou power with God and with men, and has prevailed. And Jacob asked him and said, tell me, I pray thee, thy name. So gusto niya namang malaman, ano bang pangalan mo? And he said, wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. So pinagpala niya si Jacob, o si Israel na, and Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face. Preacher, kala ko ba wala pa nakakita sa Diyos? Pero sino ba yung katinginan ni Jacob doon? That is a man. Okay? That is not hindi yun yung Diyos, hindi yun yung Father, hindi yun yung Diyos na bumaba sa Mount Sinai in all His glory. This is a pre-incarnate form of God, kung pwede natin sabihin ganon. Nagpakita ang Diyos sa anyong tao, pero hindi yun yung hubad na kanyang kaluwalhatian. Nakasundan niyo po? Yung si Moses, yung kausap niya yung Diyos, yun talaga. Yung talagang ang Diyos ay bumaba sa Mount Sinai, pero yung mukha niya ayaw niyang ipakita kay Moses. Dahil mamamatay si Moses. But kagaya po nito, minsan sa Old Testament, magagamit yung term na angel of the Lord. Okay? That is also referring minsan sa Diyos mismo na naging tao siya, kumuha lang siya ng form ng man para may sabihin doon sa mga tao, may i-reveal siya. Okay? But this is Jacob's statement kasi para sa kanya, Diyos na yung nakita niya. Yung tao na ka-wrestling niya, yun ang Diyos. So sabi niya, verse number 30, I have seen God face to face. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Statement yun ni Jacob eh. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, no man hath seen God at any time. Nasundan niyo po ba? Naintindihan niyo po ba ang pinagkaiba? Okay? Yung nakita ni Jacob ay human form. Ang nakita ni Moses, yun talaga yung Diyos. Pero hindi pinapakita ang mukha kasi mamamatay siya kapag nakita niya yung mukha ng Diyos. Nasundan po natin? That is why the statement of John is still stands. Okay? Huwag po kayong magpapaano na, ay hindi, may nakakita na sa Diyos, may nakita na sa Diyos. Mga kapatid, yung makita mo yung mukha mismo ng Diyos, wala pa nakakagawa. Not unless kunin ka na ng Panginoon, kunin na ako ng Panginoon. Kasi hindi na tayo flesh and blood sa langit. Pag tayo po ay ni-rapture, flesh and bones na lang. Wala na tayong blood. Okay, nasundan niyo po? Wala na tayong blood nun kapag tayo ay ni-rapture. Wala ka ng dugo. Okay, so hindi na tayo magiging kahit na ano. Okay, pag nandun po tayo, we will be like the body of the Lord Jesus Christ. So siya ay bumangon mula sa mga patay. So si Jacob, nung sinabi niya, I have seen God face to face, yun yung reaction niya doon sa nangyari po sa kanya. Natanggap niya yung kanyang bagong pangalan, Israel, sa punto na yon. However, the statement made by the Apostle John still stands. No man hath seen God at any time. Look at Exodus 20. Meron pong utos ng Diyos, meron pong instruction ng Panginoon sa bayan ng Israel, which is a solemn command to the nation. Exodus chapter 20,
verse number 4. Exodus chapter 20, verse number 4. Part of the Ten Commandments of God, part of the Ten Commandments, unang-una pa nga sa listahan. Okay? Tignan nyo po. And God, verse 1, spake, verse 1 muna ako. God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Ayaw ng Diyos yung graven image. Or any likeness of anything that is, listen kahit mga bagay na nasa langit, ayaw niyang ipakopya sa tao. Nasundan niyo po? Even nasa likeness of anything that is in heaven above. Yung mga nandoon sa langit, ayaw niyang ipakopya, ayaw niyang lilukin ng tao, ayaw niyang gawing mga bato, o kahit anumang ginto, pilak, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Pinagbabawal na mariin, okay, ng Diyos, na wag gumawa ang tao, especially the nation of Israel, wag silang gagawa ng kahit na anong imahe, resemblance, kahit pa ba tagalangit, yung image na yun. Nakasunod po tayo? Hindi gusto ng Diyos. Okay? Those images, those graven images, ay violation. Bakit? Kasi sasambahin talaga eh. Kaya mga kapatid, yung mga sinasabi nila, hindi naman namin sinasamba tong mga mga sinasakay nila sa arko. Hindi naman daw nila sinasamba, mga kapatid naman. Dinadamitan, nilalagyan ng bulaklak, iniilawan, pinaparada. Hindi pa ba pagsamba yun? Pinapanalanginan, niluluhuran. Hindi po ba? Lahat yun ay mga sangkap ng pagsamba. Hindi nga pinagagawa ng Diyos eh. Nakuha niyo po? O ito, baka lang sa mga curious, may time na ang Diyos nagpagawa ng parang ganon, graven image. Parang nagpagawa siya. Alam niyo kung ano yun? Yung Ark of the Covenant. Nakuha niyo po? Yung may kerubin na nakabalot. Tama? Naalala niyo po? Nilagay yun sa temple, nilagay yun sa tabernacle sa loob. Oh, pero ito ang tanong ko, bakit nasa loob? Ba't nasa loob ng temple? Ba't nasa loob ng tabernacle? Hindi araw-araw yun nakikita. Kasi pattern na yun ng heavenly things. Ang Diyos lang ang pwede magsabi kung pwedeng gawin yan o hindi yan gawin. Bakit? Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Ay, yung dati nga, yung mga Hudyo, gumawa sila ng ganun. Gumawa sila nun dahil pinagawa ng Diyos. At yung special na yon, na Ark of the Covenant na yon, doon nilagay yung 2 tabletas ng Ten Commandments at maging yung baston ni Aaron. Okay? Doon nilagay at doon din po winiwisik yung dugo ng lumang tipan at kapag kinalugdan ng Diyos yon, buhay yung high priest. Pag ang Diyos hindi nalugod doon sa hain nila, patay yung high priest. May bell yun sa paa eh. Lakad siya. Naririnig yun. Pag wala ng tunog, big sabihin, hilahin mo na. Patay siya. Ganun ka-stricto yun, mga kapatid. But, nonetheless, on any other time, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po inaalaw ng Diyos ang graven images. The times na merong graven images sa Israel, mga kapatid, naku po, yun yung time na sumasamba sa Diyos, Diyosan ang mga taong yun. Okay? Kay Baal, kay Molek, yan yung mga pangalan ng mga Diyos nila. Sinasamba nila sa lumang tipan. Bakit hindi yun pinapagawa ng Diyos? Acts 17. Acts chapter 17. Preacher, mas madali kasing sumamba kapag may larawan. Acts chapter 17, verse number 29. Acts chapter 17, verse number 29.
For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think, wag daw nating isipin, kausap ni Paul, mga taga-Athens, pero wag isipin ng tao na ano, that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. Tandaan niyo po ito mga kapatid, kahit gaano kagaling ang pinakamagaling na artist na lumililok o ginagamit niya, kaya niyang gumamit ng ginto, kaya niyang gumamit ng pila, kaya niyang gumamit ng bato. At nga naman, ang tao po mga kapatid, meron talagang mga art na sobrang galing. Sobra pong galing. Kung meron pong tinatawag na may marble stone yon na nung isang artist ang ginawa niya, mga kapatid, yung tao o yung babae o yung lalaki, ko lang, portrayal yata ni Jesus Christ eh. Pero, parang may tela. Parang may tela na pinatong sa paa. Pag na-search yun, ang galing-galing din talaga. Sipin mo, marble yun, tapos mukha siyang may tela. Ganun kagaling yung pagkakasinsil. Okay? Pero kahit ganun mga kapatid, ayaw pa rin ng Diyos. Ang sabi niya, verse number 29, huwag kasing isipin ng tao na ang Diyos ay kagaya ng ginto, pilak o bato. Graven by art and man's device. Okay, ito na ang tanong. Preacher, so kung ayaw ng Diyos na ipagaya yung kanyang wangis, kung ayaw ng Diyos na sambahin siya gamit ang mga larawan, papaano pala sambahin ng Diyos? John chapter 4, verse number 23. John chapter 4, verse number 23. This is how God wants to be worshipped. And we must respect that because that is His will. At yan yung kanyang kagustuhan. John 4:23, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father. Saan? In spirit and in truth. Yan ang way. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So doon, gusto ng Diyos. Meron siyang pamamaraan. Kung gusto mo siyang sambahin, kung gusto mo siya na isik, mga kaibigan, mga kapatid, it's not by art, it's not by stone, it's not by images, it's by the spirit and truth. At ano yun? Ang tanong, ano yun? Ano yung spirit and truth? John 6, verse 63. John chapter 6, verse 63. It is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Papaano? Papaano tayo magsasamba sa Diyos? Papaano? Anong kagustuhan ng Ama para sambahin siya? Espiritu at katotohanan. Ngayon, what is the Spirit? The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Preacher, ano naman yung truth? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the... saan mo siya sasambahin? Through what? Ang liwanag po, tama? Through His words. We could not worship God through our own means. Hindi mo masasamba ng tama ang Diyos, hindi mo rin makikilala ng tama ang Diyos apart from His words. We could not do that. Okay. Ay, sabi pa ang Bible, spirit daw, in spirit. Kaya yun, nag-pray lang ako na may spiritong lumapit sa akin at maramdaman ko, hindi mo naintindihan. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. God wants worship through His Word. Kung gusto mo siyang makilala, it's through His Word. Amen. Sa pamamagitan ng salita niya, natin siya makikilala, mga kapatid. Pangalawa,
Hindi lamang yung dahilan. We see the why. Okay? Bakit kailangang ideklara ni Kristo ang Ama? But we could see, titigan natin, yung dahilan, mga kapatid, or ano ba ito? Why or how? You see the how. We will see also the how. Hindi lamang bakit o yung dahilan, kundi papaano. Okay? At may kita na natin dito yung solusyon ng Diyos. Hindi lamang yung limitasyon ng tao that we cannot see God. No man can see God at any time. But our text says, sabi diyan, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father. Now, yun yung limitasyon natin. Tama? May limit ang tao, di niya kaya makita ang Diyos. So, ia-address ng Diyos yung limit na yon sa pagpapadala sa kanyang anak na sanlibutan. God will address that limitation by sending His own Son into the world. Ginawa niya ito hindi kagaya nung kay Jacob, yung time ni Jacob na nag-transform lang na tao, hindi po ganun. But this time, mga kapatid, gagawin niya yon in consonance to the fullness of time, and through time and nature, become a child doon sa sinapupunan ni Maria. Magiging tao siya, pero hindi shortcut. Tandaan nyo, nung si Adan ay nilikha ng Diyos, hindi siya baby. Tama po. Adult na po si Adan nung nilikha siya ng Diyos. Pero si Jesus Christ, He will come to this world as a child. As a child. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Verse 1. Hebrews chapter 10, verse number 1. For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. Kita nyo dun sa verse 1, yung limitasyon ng sacrifices. How that kahit mag-offer sila year by year, hindi nito magagawang sakdal yung mga lumalapit roon. For then, would they not have ceased to be offered? Sapagkat kung kaya naman na yung mga sacrifices na yun yung magiging sakdal yung mga lumalapit, hindi na dapat natigil yung pag-aalay. Because that the worshippers once purged should have no more conscience of sins. But in those sacrifices, there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible, nasa verse 4 na po ako, that the blood of bulls and of goats should take away sins. Hindi daw po posible na yung dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-aalis ng kasalanan. Wherefore, when He cometh into the world, He saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me to do thy will, O God. Above when He said, sacrifice and offering and burnt offering and offering for sin, thou wouldest not. Neither hadst pleasure therein which are offered by the law. Then said He, Lo, I come to do thy will, O God. Si Jesus Christ yan. He taketh away the first, that He may establish the second. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sin. Look at that. Hindi kayang mag-alis ng kasalanan ng kahit na anong alay na matatagpuan sa lumang tipan. But this man, verse 12, after He had offered one sacrifice for sins forever,
sat down at the right hand of God. From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering, he hath perfected forever them that are sanctified. Mga kaibigan, mga kapatid, what the millions, sabihin na natin, anong hindi kayang gawin ng milyong mga hayop, yung dugo ng milyong mga hayop na na-shed sa lumang tipan. One sacrifice lang kay Jesus Christ. By one sacrifice, He has paid. Sabi diyan, verse number 12, He had offered one sacrifice for sins forever. Isa lang. Okay? Kaibigan, isa lang ang pambayad sa kasalanan. That is Jesus Christ. Wala pong iba. Okay? Huwag na nating ipilit yung ating mga sarili. Huwag na nating ipilit yung ating mga katapatan. Huwag na nating ipilit yung ating mga pagsisimba. Isa lamang. Ang solusyon ng Diyos doon sa limitasyon na yun ay ipadala yung kanyang anak. At yung kanyang anak po na ito ay dumating. Hindi sinorkat yung pagiging tao, kundi talagang naging sanggol. At simula sanggol ay sinunod kung anong kalooban ng Ama hanggang sa pagkakataon na dapat niyang ialay ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Micah chapter 5 verse 2, I know na pupuntahan na natin ito sa ating mga previous sa pag-aaral sapagkat ito po talaga ay part ng mga passages na yon. Micah 5:2 and Isaiah 9:6. Micah 5:2, baka iba sa inyo, hindi nyo po mahanap, sulat nyo lang. Ang sabi ng Bible, but thou Bethlehem Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from old, from everlasting. Isaiah 9:6, that is the Lord Jesus Christ. Yung kanya pong goings, yung kanyang pinanggalingan is from old, from everlasting. Isaiah chapter 9 verse number 6. Isaiah 9 verse number 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. That is Jesus Christ. Pinag-aralan natin yun sa mga previous studies natin, mga kapatid, that Jesus Christ is eternal. The eternality of Jesus Christ, na kahit po siya ay dumating sa laman. Ano sabi ng talata natin? The only begotten Son who is in the bosom of the Father. Kahit siya ay naging tao, siya po ay still in the bosom of the Father. Okay? At pinapakita po nun kung gaano sila kalapit. Kung gaano yung proximity nila, yung nearness nila, yung pagiging close nila ng Father. But mga kapatid, there was a time na yung pagiging close, yung eternal closeness, yung eternal fellowship ng Father and Son, there was a time na naputol po yun. There was a time na na-break po yun. There was a time na stop. Preacher, anong tinutukoy mo? Yung Father saka yung Son, naghiwalay? There was a time in history na nangyari yun. Matthew chapter 15. Ano ba ito? Hindi po Matthew 15. So, Mark to. Mark 15, yes. Tama. Mark 15, verse 34. Mark 15, 34. And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice,
saying, Eloi! Eloi! Lama sabachthani, which is being interpreted, My God, My God. Bakit yun yung interpretation ng Eloi, Eloi? Diba? Alam niyo, mayroong religion na may religion na basta yung word na yun, God kasi yun eh. Yung term ni El, yung El pala, El. Elohim, di ba? El. So, kaya yung Eloi, Eloi lama sabachthani, ibig sabihin nun, My God, why hast thou forsaken me? Si Jesus Christ yung nagsasabi po nun. And during this time, yung nangyayari na sa kanya, binubuhos sa kanya ng Diyos yung puot. Dahil siya po ay naging kasalanan para sa atin. Remember this, Jesus Christ have never sinned. Ni isang beses hindi nagkasala ang Panginoong Hesus. Tama po ba? Never sinned once. But He became sin. Magkaiba yun. Magkaiba yung nagkasala ka sa naging kasalanan ka. Siya yung naging kasalanan para sa atin. Now in Isaiah 53, let us go there. Puntahan po natin, I encourage you to look at the passage. Isaiah 53. Verse 1, Who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him, listen, the iniquity of us all. Pinataw kay Jesus Christ ang lahat ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. Yet, and he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin. He shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, who shall bear their iniquities. Mga kaibigan, mga kapatid, let us realize and recognize sa ating mga saved, to those who are saved, I know na recognize na natin na yung kasalanan na binayaran ni Kristo, kasama doon yung kasalanan natin. Pero doon sa mga hindi pa nakakaunawa ng kaligtasan kung paanong si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan, kaibigan, ang sabi ng Biblia, ipinahataw kay Kristo.
The Lord had laid on Him the iniquity of us all. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kaibigan, makasalanan tayong lahat. At kapag ang tao hindi umamin na siya ay makasalanan, iniisip niya, okay lang ang buhay, masaya naman ako, maayos naman kami, pero kahit anong ganda ng buhay dito sa ibabaw, ay hindi mo kayang masigurado kung iyong kaluluwa ay mapupunta sa langit. Dahil kung gaano katotoo ang langit, ganun din katotoo ang impyerno. At napakaraming mababait na tao sa impyerno. Preacher, bakit mababait naman sila? Ba't na sila nasa impyerno? Dahil ang pagpunta sa langit at pagpunta sa impyerno ay hindi nakabase sa kung gaano yung kasalanan mo karami. It's not a numbers game. It's who you know. Sino bang kilala mo? If you know Christ, you're safe from hell and you're going to heaven. But if you do not know Christ, walang padrino ang kayang mag-alis sa iyo sa impyerno. Walang politiko ang kayang mag-alis sa atin sa kapahamakan. Walang kahit sino, kahit gaano kabuti, kahit gaano karaming tulong ang gawin nila sa tao, ang kayang makapagpaalis sa kasalanan ng tao. Only one man. And that is our Lord Jesus Christ. Born all our sins. Siya lang ang bumuhat. Siya lang din po nagbayad. Ang tanong, inaamin mo ba sa sarili mo na yung kasalanan mo kabilang doon? At yung kasalanan mong kabilang doon, nabayaran niya na. Amen. Siya po yun. Tignan nyo, Romans 8. Tignan nyo po, Romans chapter 8. Romans chapter 8. Tignan nyo po yung truth na ito. Limi-limiin natin verse 32. Romans chapter 8 verse 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Kaibigan, sabi ng Biblia, kung maging yung anak nga ng Diyos, hindi niya in-spare. Hindi niya in-stop na, kumbaga, pwede namang wag na eh. Wag na lang mamatay si Kristo sa krus. Wag na lang siyang mabuhay dito sa lupa at bayaran yung ating mga kasalanan. Pwede niyang wag na lang gawin yon. Ano naman ang consequence nun? Eh di wala tayong kaligtasan. But is He righteous in doing that? Yes. He is still righteous if He decided na wag nang bayaran yung ating mga kasalanan. Pero mga kapatid, let me tell you, our God is a gracious God. Our God is a merciful God. The God of the Bible is a merciful God. At bilang merciful God, He doesn't want anyone to perish, but that all should come to repentance. Gusto niya ng lahat tumuon doon sa kanyang anak na hindi niya po pinagkait yung kanya mismong anak, bagkus diniliver niya siya para sa ating lahat. Ibig sabihin, even to the point of death, even to the point na magiging kasalanan si Kristo para sa atin, ginawa niya yun. Kaya yung sinabinasa natin sa Mark kanina that, my God, why hast thou forsaken me? Nasabi yun ni Kristo because from that point, sin was in Him or sin was on Him. Nasa Kanya yung kasalanan. At bilang Diyos na banal, hindi niya matitignan yung kanyang anak, kahit anak niya pa yun, na taglay ang kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, kung nagawa nga yun ng Diyos sa kanyang anak, paano mo pa kikwestiyonin yung pag-ibig niya sa'yo? Paano natin kikwestiyonin yung pag-ibig ng Diyos sa atin kung yung anak niya nga mismo hindi niya pinagkait para sa'yo at para sa akin? Anong pangako dyan sa verse 32? How shall He not with Him also freely give us all things? Mga kapatid, we have a lively hope.
We have a sure hope. We have a blessed hope. Yes, ang buhay natin dito sa mundong ibabaw mahirap. Amen. Kung sabi, ang buhay hindi mahirap, hayahay lang. More power to you. Pero ang buhay, mga kapatid, dito sa lupa, talaga pong mahirap. Amen. Hindi madali. But there is a time. Ngayon lang tayo naghihirap ngayon. Ngayon lang. Because there's coming a day where no heartache shall come, where no clouds in the sky, where no tears shall dim the eye, where is peace forevermore on that bright and glorious shore. What a day, glorious day that will be. And that promise could also be yours, at yung pangako na yan ng Diyos ay mapapasayo din kung sasampalataya ka lang kay Kristo Jesus. Kung magtitiwala ka lang sa Kanyang ginawa, na yung ginawa niya doon para sa iyo sa krus, at siya'y namatay nilibing sa 3 araw na buhay na magbulib, ay sapat na para bayaran ang ating mga kasalanan. Pero salamat sa Diyos, hindi lamang niya binayaran yung kasalanan natin, ibibigay niya pa sa ating malaya ang lahat ng bagay. Balang araw, matatamasa mo yun. Sa ngayon, hindi pa. Amen. Ang pinipipray natin, Lord, pwede mag-cash advance. Yung kayamanan ko dyan sa itaas, pwede bang paki-advance mo na dito sa lupa? Pero habang ganoon, mga kapatid, hindi po. Yung ating mga kayamanan doon sa itaas, one day, kahit gaano tayo kalaki kumita ngayon, wala yung binatbat sa kung anong marireceive mo sa taas. Ganong kayaman ng Diyos. Amen. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tigan natin, point number 3, last. Okay? Sinagot natin yung why, sinagot natin yung how, and let us answer the who. And I know, sana obvious na, mga kapatid. Sana obvious na yung sagot kung sino yung ating tinutukoy this morning. Amen. We are referring to Christ. We are referring to our Lord Jesus Christ. Hindi lamang yung limitasyon ng tao. Yes, limited ang tao. Hindi natin nakikita ang Diyos eh. Tama. Pero may pinadalang solusyon ng Diyos at yun ay ang kanyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak ay inihayag niya kung sino siya. Pinahayag niya 100% kung sino po siya. The Old Testament scriptures kinommunicate kung sino ang Diyos sa bansang Israel, sa kanila ng mga makikinig. Kaya po ang ating Panginoong Jesucristo, naalala niyo po yung point natin that they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. At saan tumutukoy yun? The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. May I ask you a question? For the past, itong pinag-uusapan natin sa Book of John, what is the title of the Lord Jesus Christ? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Mga kapatid, hindi aksidente yon na yun yung title ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi gusto ng Diyos, makilala mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Tama? At ang kanyang anak is capital W, Word. He is the Word. So, hindi pa rin umalis ang Diyos. Paano siya makikilala? Through His Word. But now, much more. Bakit? Dati, ang meron lang sila law. But grace and truth came by Jesus Christ. Dati yung meron lang sila, yung mahirap na batas na pasan-pasan nila. Pero nung dumating si Kristo, sabi ng Romans chapter 10, mga kapatid, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. What is left to our imagination of God? Bakit sa lumang tipan may thick clouds, makapal na mga ulap at kadiliman, mga kapatid? But right now, through the person of the Lord Jesus Christ, the thick clouds, we could see the light of the Lord Jesus Christ. Yung liwanag niya, that was the true light, sabi ng verse 9, John 1, which lighted every man that cometh into the world. Let me tell you, si Kristo po ay hindi mas mababa kahit isang degree sa kung sino ang Diyos.
He declares God who He is, kung sino siya, and He faithfully and perfectly represent who God is. Kung tatanungin natin kung anong gagawin ng Diyos sa isang sitwasyon, basahin mo lang kung anong ginawa ni Kristo, yun ang gagawin ng Diyos. Dahil siya yung declaration of the unseen God. Walang nakakita sa Diyos anytime. Amen. Yet, Christ declared Him. There's no one who can do the same. Walang sino man ang kayang gumaya po nun. He not only declares Him in speech. Hindi lamang dinedeklara ni Kristo ang ating Ama o ang Father o ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga sinasabi. Pero yung kanyang buhay mismo ay deklarasyon kung sino ang Diyos. Ibig sabihin, bawat galaw niya, yan ang Diyos. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Hebrews 4:15, last verse natin. Habang mga kapatid, request natin yung ating pianist to play without him. Hebrews chapter 4 verse 15, ang sabi po ng Bible, Hebrews chapter 4 verse 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Request natin, Jesse, pwede ba bang tugtugin without Him? Mga kapatid, if you find Christ to be faithful, to be the faithful declaration of God, then wala po akong iba. Ngayon lang tayo magpa-invitation after 2 months. Simulan natin yung Book of John. Pero kung hindi nyo pa po, di pa po kayo nagtitiwala kay Kristo, I pray you in Christ's stead, trust Him. Why not trust Him? Sige po, pwede po bang pumikit tayo? And humbly contemplate dito sa mga pinag-uusapan natin. Contemplate about who Christ is. Contemplate kung gaano kabuti ang Diyos sa pamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak. Kung meron pa pong hindi pa nakatitiyak ng buhay na walang hanggan, meron pang hanggang ngayon, may doubts pa kayo kung saan mapupunta yung kaluluwa niyo. Meron pa kayong, hindi nyo pa sure kung kayo ay mapupunta ng langit or hindi nyo pa sure na yung inyong mga kasalanan ay nabayaran na. The answer is in the person of Jesus Christ, no one else. Walang ibang Savior, walang ibang tagapagligtas, hindi ang simbahan na ito. Amen. Hindi ang church na ito, hindi yung pagdala mo dito. Salvation is in Christ, is in the person of the Lord Jesus Christ. Have you trusted in Him? Nagtiwala ka na ba sa Kanya? Sapagat kung hindi pa, kahit anong pagsisimba natin ay hindi tatanggapin ng Ama. Sapagat si Kristo lang ang tinatanggap ng Ama. Have you trusted in Christ? And secondly, sa ating mga saved, mga kapatid, sa ating mga saved, yung mga nagtiwala na kay Kristo, are we trusting in Christ? Oh Lord, help us. Tulungan po tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Ang hirap magtiwala sa Panginoon. Minsan, titiwala tayo sa ating sarili. Pero alam natin, bumabalik pa rin tayo sa Panginoon sapagkat siya lang ang karapat-dapat na pagtitiwalaan po natin. Kung kaya mo siyang pagtiwalaan ng iyong kaluluwa, nung ikaw ay maligtas, bakit di mo siya pagkatiwalaan ng buhay mo at ang inyong katawan ngayon? Bakit parang tira-tira lang ang binibigay natin sa Diyos? Ba't parang hindi natin siniseryoso ang Panginoon, ang mga bagay niya, ang kanyang salita? Oh Lord, help us with our unfaithfulness. Dear Father, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat pa ngayon sa umaga pong ito sa inyong salita na naipangaral. Ama, nawa, maintindihan namin hindi lang yung bakit namin ginagawa mga bagay-bagay kagaya ng first point namin. Hindi lamang kung papaano namin gagawin yung mga bagay-bagay o parehas kung paano mo ginawa na ipadalang iyong anak. Bagkus, Panginoon, matutunan din namin kung sino ka. Ang Panginoong Jesucristo na karapat dapat naming makilala.
Lord, sorry po sa aming mga pagkukulang, sa unfaithfulness namin, sa pagiging lousy namin, sa pagiging relax namin na hindi, talagang mas maraming time kami sa sanlibutan. Mas maraming time kami na nasasayang. Ama, sa mga hindi paligtas, naway magtiwala po sila kay Kristo sa Kanyang ginawa para sa kanila, para sa amin, sa kasalanan na Kanyang binayaran. Sa aming mga ligtas, Ama, tulungan niyo po kami na magtiwala po sa inyo. Na wag po kami maging mas marunong sa inyo, sa inyong kalooban. Na magtiwala kami sa salita mo, sapagkat ito yung best. Ikaw po ang nakakaalam ng buhay, sapagkat ikaw ang may likha ng buhay. Ama, kayo nang po bahala sa church po na ito. Ingatan niyo po ang bawat isa. I pray na mas lalo pa kami maging seryoso pagdating sa salita mo. Salamat sa umaga pong ito. Kayo po ang maitaas na maluwalhati. In Christ's most precious name we pray. Amen and amen.